What's up, guys? Hello guys, welcome back to my channel. Bago ang lahat, binabati ko pala ang aking mga kaanak dyan sa probinsya, sa Iriga City. Magandang araw sa inyo guys. Sa mga kamag-anak ko, sa mga brothers and sisters ko, mga magulang ko, kumusta po kayo dyan? Sa mga taga San Antonio, sana ay nasa kayo, nasa ligtas at nasa mabuti kayong kalagayan. Meron pala akong i-share guys na power LED o yung spotlight. So ano to, ang may-ari niya ay meron ding sariling sound system. I-share ko lang guys i-share ko lang sa inyo kung paano siya i-repair. Nagamitin daw kasi niya sa event nila, mayroon daw siyang setup. So sira siya guys, nagbi-blink yung kanyang display. I-share ko sa inyo guys kung paano mag-repair. At bago yun guys, siyempre intro muna tayo, intro. Ito guys, ito yung kanyang model. Yan, LP001 Big Dipper siya guys. So ayan, ito yung power LED. So i-testing muna natin guys. So saksak ko muna guys para makita nyo lang yung sira. So guys, napapansin nyo, nagbi-blink lang siya. Dapat guys, naka-steady yan siya. So malamang yan, sa power supply ang kanyang problema. So ayan, buksan natin guys. Ano natin, troubleshoot natin. Ganito pala yung sa akin din guys, si LP001 din. Ayun siya guys, masyado kataas. Mapansin nyo. Ayun. Yun, 6 piraso yan guys. So yan, mayroon akong dyan nakubitin yung aking power LED. Tapos mayroon pa akong isa dito, pang ano ko siya, pag demo pag gabi. Bali 7 piraso yan guys, pero ibang nga lang to guys, ibang brand siya, hindi siya Big Dipper. So ayan siya yung loob niya guys. Sukatan muna natin ng yung supply dito kung may out. So malamang mayroon naman yung out kasi may power naman. So tingnan natin kung normal. Tingnan natin kung normal yung out na. So yan na, yan. Ipa-plug in ko na guys. Ayan, hanggang sa niya nag-power na siya. Tapos yung kanyang blower guys ay na umiikot naman, kaya lang parang mabagal. Tapos ay nagbi-blink din siya guys ng konti. Nagbi-blink siya ng konti. Yung niya, ganyan, yung display. So malamang ano nga to, power supply.
guys, ang supply niya ay 4.6, 4.5, tapos nagna 9 volts. So nagpa-fluctuate guys, ibig sabihin nagpa-fluctuate siya. So alamang may ano yung power supply nito. Pansin nyo guys, yung LED indicator sa loob nagbi-blink din. So ayan, kakalasin ko muna to guys. Guys, ito yung kanyang loob, ito yung kanyang power supply. Ayan. So ito troubleshoot ko muna guys, tapos mamaya sabihin ko na lang kung ano yung kita kong sira. Kasi okay pa naman yung mga ano guys, okay pa naman yung mga filter capacitor. So i-double check ko siya kung naka-drain na rin. Ayan, papush ko muna guys, mamaya i-discuss ko na lang ulit. A few moments later. So ayan guys, ito na siya. Okay pa naman pala mga capacitor guys, wala pa namang problema yung mga capacitor. Ang problema niya guys, yung trimmer lang naman. Ito yung resistor guys, yung adjustable resistor. Ito. So ito guys, resistor o yung trimmer. Siguro naglilik or malfunction yung kanyang carbon. So ang nangyayari guys, finix ko na lang siya, naka-fix na siya kasi nilagyan ko na lang siya ng 560 ohms na resistor guys. Ayan, kung napapansin nyo yung maliit na resistor na to guys. Ayan. So sinubukan ko sang ano guys, sinubukan ko sang lagyan ng 1K kasi ang number kasi ng trimmer na to guys ay ano 1K ohms. So nakalagay 102. Ayan, 102. Ayan, 102 siya. So ibig sabihin 1K din siya. Okay, 1K siya. So ang ginawa ko na siyang fixed resistor guys. Instead na adjustable yan siya o trimmer, ginawa ko na siyang fix. Yan, dahil nag-jump na lang ako ng 560 ohms na fixed resistor dito sa ilalim niya. So instead na variable resistor o trimmer, ginawa ko na siyang fixed resistor. So wala na siyang problema sa ano guys, sa mga loose connection dito. So hindi na magbabago-bago yung output dito sa ano, sa output niya. Kasi ang requirements ng board na to guys, ano lang naman, 24 volts. 24 volts siya. So ito yan siya guys, oh. Itong linya na ito. Ito. Napunta yan dito sa ano, yung dalawa na yan. Itong pula at itim na yan. So 24 volts ang requirements niya, ang board na to. So tinansya ko na lang siya guys na ano, 24 volts yung out niya. So hindi na siya magluloko dito guys. So maiiwasan natin yung back jump or yung pagka loose connection ng ano. So ayan, kasi yan lang na ang purpose nito guys. Pwede mo siyang ma-adjust kasi kung yung board kasi na paggagamitan nitong power supply na to, kunyari 18 volts lang or yung 20 volts lang or 19, so i-adjust dito para ma-reach niya yung 20 volts. So since 24 volts guys yung ano nito, requirements ng board na ito, so finix ko na siya sa 24 volts. Finix ko na siya. So ayun na, wala na siyang problema guys, hindi na siya magluloko yan. So pang matagalan na yan guys. Instead lang kung may magproblema dito sa primary, so ibang usapan na yun. So ayan,
sukatan natin guys. So nasukat ko na kanina. So okay na, gumana naman na siya. So ipapakita ko lang sa inyo guys. Ipapakita ko lang sa inyo yung supply at o yung voltage output dito sa power supply. Tapos kung gagana yung ating yung ating ginagawa. So ito na yung display. So ikakabit ko na to guys na ano niya, negative terminal na wire. So ayan, saksak na natin guys. Plug in ko na. Plug in ko na. Ayan. So napansin nyo guys, naka-steady yung kanyang display. At steady na rin yung indicator light niya na kulay green, yung yung indicator light sa power supply. So stable na rin siya. So ayan. Ano siya guys? 23 volts, 23.9 volts. So ano na yan, consider na 24 volts. So ayan, napansin nyo guys, meron na siyang display. Ayan. So ayan guys, ano ko muna, i-assemble ko muna, tapos testing natin ulit mamaya pagka na-assemble ko na.